So, sa dili pa ta mag-ampo at ako una ning basahon gikan sa 37 hangtod 39. So, Mateo 24:37 hangtod 39. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mauman usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon o na nag-inom, na nagpangasawa o na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Last verse. Og sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan, maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. So ang mga tao nagngaon, dabay. Ang mga tao nangaon, nag-inom, di ba? Oh, nangasawa, pag-asawa, wala sila mahibalo na kadtong adlaw moabot na ang lunop ug anuron tanang mga tao nga wala makaandam. Naabot pa sa wa kasabot na kadto ding adlaw mao na to ang lunop. So makasusubo kaayo na dugay na panahon si Noe nagwali 120 years pero ang katawan sa Ginoo wala magpakaban na wala kahibalo. So dito naman sila na interesado na kadtong nakasarado naman ang pultahan sa arka. Dito naman noon sila ganahan maminaw, dito na sila ganahan. So ulahin na ang tanan. So muni ato pagtuon karon may tungod sa the flood. On the flood. So sa dili pa ta magpadayon, magampo na ita. Kaampo ba? Okay. So delita. Dayon. So ingon diri, og mingon si Yoba ang akong espiritu dili makiglalis sa gihapon sa tao kay siya unod. So ang Ginoo dili siya makiglalis sa tao kay ang tao unod man. Apan ang iyang mga adlaw magausak kagatos og kaluhaan katuig. So muna ang provisionary time nga gihatag sa Ginoo sa tao. So di siya makiglalis sa tao kay ang tao unod. Muhatag siya tuig na muna siya ang provisionary time, no? So si Noe 120 ka mga tuig nagpreach pero daghan ang wala mituo. Gamay ra ang mituo sa iyang kuan kay ngano man no mas bukid ang tao dili man matinuohon bisan sa panahon ni Jesus Christ kinahanglan pa niya magpakitag mga mirakulo tsaka pamutuo pero dili pagyud tanan, di ba? So nagwali siya kadaghanan wala mituo. Sumala sa SD Bible Commentary na naaday daghan at nay mituo gihapon sa iya pero nangamatay wala pa miabot ang flood. Ingon dere. For 120 years Noah proclaimed the message of warning to the antediluvian world but only a few repented. Naging mituo pod pero gamay ra. Some of the carpenters he employed in the building the ark believed the message but died before the flood, and others of Noah's converts backslid. So ang uban nga mga karpintero nga napanday sa pagbuhat sa arka, hintugid sila sa mensahe. Pero nangamatay sila, wala na sila kaabot sa flood. Ang uban pod, gilalim ka ng 120. Ang uban pod, na iyang mga na-converts, nga backslide sa kadugayon. So, ang mulahutay, hantos katapusan maluwas, nagyo kay lahutay. Oh. So, naimituo, pero kadto sila sigurado, wala man sila kaabot sa flood, pero sigurado silang pag-abot sa resurrection, makuha sila. Madalag. So, ningon dire, sa patriarchs and prophet, of the vast population of the earth before the flood, only 8 souls believed and obeyed God's word through Noah.
For 120 years, the preacher of righteousness warned the world of the coming destruction, but his message was rejected and despised. So it will be now. More gihapon. Bisan unsa ka tin-aw sa mensahe mabasa, dili gyud i-reject gyud ang mensahe. So it will be now. Sa ato gihapon mo gihapon. Pero dito sa mga tao ni Noah, sa panahon ni Noah, wa pa mong Bible dito. Advantage karon dito. Wala pa'y Bible. Karon na may Bible. So derita sa SD Bible commentary. In the days of Noah, the overwhelming majority was opposed to the truth. Opposed yun. And immersed with a tissues of falsehood. The land was filled with violence, war, crime, murder was the order of the day. Usap, pareharaga po sa ato karon, no? Naanad na ta sa mga kuan sa panahon. Sa una, mahibong ta kung nagipatay din to, na-disgrasya, murag grabe na ang kuan sa mga tao, pero karon wala naman kay naanad naman ta na naay mga baha, naay mga nahitabo ng mga crime, di ba? Violence. Umao gyapon sa ilang panahon. So ingon nito, great art and inventions perish. There perish in the flood greater inventions of art and human skill than the world knows today. So mas daghan gid sila nga imbento dito. The arts destroy were more than the boasted arts of today. So mas maayo gud ang ilang arts dito. Lahi nga lang ang kuan sa ato kana na may mga laptop, cellphone sa ila lahi pod. Di pud ta makaingon na dili pud to sila kuan dito sa ilang panahon, no? Kay di man masayop ang spirit of prophecy na lahi ra siguro na pamaagi pero mas kuan dito ang ilang skills than the world knows today. Ang atong hibuon kay wala na sa ilang hibuon sa una. Nawala man to, Brad, kay diplad man to. So wa man ta dito atong panahon na ingon ni Sister White, ang atong nahibaw-an karon mas labi pa ang ilang nahibaw-an kaniadto. Mas labi pa. Tan-aw nato. Every species of animal which God had created was preserved in the ark. Tanan na gi-create niya sa mga animals, iyang yung gi-preserve nanto sulod sa arka. The confused species which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood, there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals and in certain races of men. Grabe, no? Naka-create na sila amalgamation. Amalgamation? Kanang mga genes ba? Sa kuan isagol nila. Para baguan ang genetic modified organism na mga tanom mudagko ug maayo ba kay ilang manggi o GMO. Ana maragana na siya. So ang tanang mga species na animal, mga confused or mga wala gi-create sa Ginoo, tanan to sila resulta to sa amalgamation, tanan to nga destroy to siya sa panahon sa flood. Kay naay passages mabasa, wala lang na kumabutang dere na kung dili ma-flood kanang magpadayon to sila na mga confused species of animal na wa ni create sa Ginoo, mahurot iyang gi-create. Kay mga mantas man to kayo, di man to maluoy. Wala to niya gi-create. Pero gi-create ang tao. Gigikanan adto, creation gyapon sa man-made. Man-made sila na may nag-breed, ilang gipang-breed. Mahimo na nga abnormal na. Abnormal to kay dili man to perfect man ang buhat sa Ginoo. Ang tao di man perfect ang kuan. Wala man to'y konsensya. Sa nga mananak, mao na mag-breed pero sa ilang kapanahon day na saring-saring sa kuan. Pero walang takibalo kung unsa gyud to, basta diingon diha na mo naghilabtan sa mga tao ang creation. So muna siya. So muna usa ka hinungdan. So dito ang tanang mananap na limpyo, tinagpito ang mahugaw,
tiragduha, no? So, muna siya pagsulod sa ark, so nanagoy mahugaw, nanagoy limpyo. So, nito. Pagkahuman, sa Kapitulo 7, versikulo 5 sa Genesis, o gibuhat ni Noe, sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya. So, nabuhat na, humana ang arka, nasulod na ang mga mananap sa arka, so nagampo na si Noe na, Ginoo, humana ang imong gisugo nako. Tapos, ingon diri sa 6, og si Noe, may unong na kagatos katuigs ang panuigon. So, 600 ang iyang edad kadtong nagsugod og baha. 600 sa paglunop sa mga tubig ibabaw sa yuta. So 600 ang iyang edad. Okay? Karon, 7. Og si Noe og ang iyang mga anak nga lalaki og ang iyang asawa og ang mga asawa sa iyang mga anak uban kaniya ming sulod sa arka tungod sa mga tubig sa baha. Namulunop naman. So, mo na siya. Sa 7, sa verse 10, og nahitabo nga sa tapos ang 7 kaadlaw ang mga tubig sa lunop ming salanap sa ibabaw sa yuta. So, pagsulod nila sa arka, may kabat unay 7 kaadlaw. Pagsulod nila karon, nag-ihap muna og 7 kaadlaw, tsaka pamiulan mo, ingon mga tao, tanawa, tanawa, wala ganing ulan, hinsulod, pila na kaadlaw ron, wa gihapon mi ulan. So ang mga tao dito, perting katawahan nila dito kay, tuwa naman sa sulod sa arka, pila na kaadlaw, tapos wa man gihapon mi ulan. So, ingon dire, spirit of prophecy. Sa patriarchs and prophet. For 7 days after, pagkahuman sa 7 days, Noah and his family entered the ark. There appeared no sign of coming storm. During this period, their faith was tested. Usa ka semana na. Pila ka adlaw, wa magyuy makita ang sign ng uwan. Di ba? Na-test gihapon na ang ilang pagtuo. Pero ang ilang pagtuo sa Ginoo, padayon man. So, pag-abot diri sa 99 paragraph 1 sa Patriarchs and Prophet, sabi, but upon the 8th day, kay after 7 days man, after sunod na 8th day, dark clouds overspread the heavens. There followed the muttering of thunder and the flash of lightning, soon large drop of rain began to fall. So diha na nakulbaan na mga tao. Sugod na silang kalubat kay first time gud nila makasuway ana nga ulan. Wa pa may ulan antong panahon na. So man nula sila mituo kay dili katuohan na muulan dahil wala man sila kasuway og ulan. So naibulong sila na hingsugod nag mga plus of lightnings and muttering thunders na hadlok mo sila, di ba? Sama na siya, ika-8th day. So, ingon dere. So, munya na nato na, dili na. Okay. So, kung hingsulod, kung 7 days sila, so, dito sila nakasabado sa arka kausa. Di ba? So, hingsulod sila sa arka ni atong February 10. Pagka February 17, 7 days tuwa sila sa ark. Pagka February 17, siya ka nagsugod ang ulan o 40 kagabi o 40 kaadlaw. Nahumana siya March 27. Sa una to pagkahibalo na February 10 dahil sila misulod. Tapos usa ka semana na dito, February 17, pagka February 17, nagsugod ang ulan hantot March 27, 40 days and 40 nights. Sa loob ng arka, 7 days sila. So, unsa na to pagkahibalo? Atong basahon. No? Atong basahon. Og nahitabo nga tapos sa ang 7 kaadlaw. So, na 7 days sa sulod na siya sa arka. Sa 11, sa ika-unong kagatos katuig sa kinabuhi ni Noah. Sa ikaduha nga buwan, usa na ikaduha? February. Sa ika-10 og 7 kaadlaw sa buwan, February 17. Niadto gayud nga adlaw nga
buswag ang tanan nga mga kinutuban, tinubdan sa dako nga kahiladman ug ang mga tambuanan sa mga langit nangaabli. Kanus February 17. Kung February 17 hingsugod og ulan, unsang adlaw sila misulod sa arka? Di February 10 kay hinlabay man unang 7 ka adlaw. So, kung sa sumada, February 10 sila sisulod, kay nahuman man una ang 7 ka adlaw, natuwa na sila sa arka. So, kung February 10, mag-ihap kag 7 ka adlaw, February 17, tsaka pa nagsugod ang ulan. Di ba? Tsaka pa nagsugod ang ulan. Okay? Kuha. So, hinsulod sila sa arka February 10, hingkabat una ang 7 ka adlaw. After sa 7 ka adlaw, ang pitsa ato, February 17, dito nagsugod ang pag-ulan. So, kung balik ko na, sa instruction sa Ginoong ito na ng mga hayop. Sulod na. Isira ng putahan. Dito February 10. Maabot sila. 6 days, wala pa yung ulan. Wala pa. Pagka ikapito ka adlaw, adisira pa ang ulan. So, pagka 8 days na. After 7 days, 8 days na to, tsaka pa. So, 8 days, kunya. Ito. Ganito nga naabot sa 17. Kay 8 days, nagsugod ng ulan. Apil na to, 17 na to, ika-8. 17 na to. Tanaw ha. Okay, ingon diri after ba? Kuman sa 7 ka adlaw. No. So, ang sunod, ikawalo na. Muna to ang pagsugod na siya. Wala na siya. So, anara na siya. So, usa ka semana na sila dito sa arka. Pagka sunod adlaw, muna siya. After 7 days. Diha na. Sa ikaduha ka bulan February. Sa ikapulo ito sa 17. Adlaw sa bulan. Diadto yung adlaw ni buswag. So, February 17. February 17 yun ang katunay pagkuhan yun abli ang mga kapuanan sa langit sa yuta, dungan sa yuta o sa langit. Dungan to. So, diha sa Juan, ingon diha, okay. So, ang mga tao diha, grabe nakalisang kay lalim ka anang nabuntag, nagabi, nabuntag na po, di man gyud mohunong ang uwan. Grabe man gyud ang ulan. 40 ka adlaw, 40 ang gabi man. So, mga tao dito, grabe na, 3 ka oras ka pa lang mababad sa tubig. Piting tugawa na. Og dihay ulan sa ibabaw sa yuta, sa kap-atan kaadlaw ug kap-atan kagabi. So, mga tao dito, nangita na kang Noah. Kay anong tuog kang Noah, dugay na panahon, nangita na sila kang Noah. Tapos ang arka, hinay-hinay naman mulutaw. Dili man na ingon dahil lutaw dayon, di ba? Hinay-hinay na. Muna siya sa 17 og miabot ang lunop og kap-atan ka adlaw. Sa ibabaw sa yuta og mitubo ang mga tubig og nagapalutaw sa arka og kini milutaw sa ibabaw sa yuta. So lutaw ni ang arka. So ang mga tao dito sige na og langoy-langoy dito 40 gabi di ka kagawad na ay mamatay man ang atong lawas. Og milunop ang mga tubig og mitubo pagdako gayud ibabaw sa yuta og nagtulin ang arka sa ibabaw sa naong sa mga tubig. So ano gyud sa 19 og milunop ang mga tubig sa ilabihan gayud sa ibabaw sa yuta og gisanapan ang tanang mga bukid nga hatag-as sa diha sa ilalom sa tibuok nga langit. Isa pa mga diris. Gikuanan gyud niya, pawan gyud na siya. Pawan gyud na siya.
Kay, siyempre, managan man dito sa pinakataas bukid. Pawan mo gito. 22 feet god, gikan sa pinakatumoy sa bukid. Bukid ni, 22 feet. Kumuad to kas pinakatumoy, 22 feet, laom kaay na. 20. Napulo og 5 ka maniko ang paglabaw sa mga tubig og gilunupan ang mga bukid. Ang kanang napulo og 5 ka imo na i-convert sa cubits man na siya. Kung imo na i-convert sa feet, 22 feet na siya. 15 cubits na siya. Imo i-convert ang 15 cubits sa feet, 22 feet na siya. Ako na nang convert, ako na nang kuan kung pila gyud ng 15 cubits. So mo na siya ang kuan. So sa 11 o kanang sa 12 diha February 17 tapos kapatan kung nagsugod siya February 17 so kay 30 days man ang kalendaryo ato 30 days raman walay 31 29 28 30 days ras untop. So kung imong tan-awon sa 12 kapatan ka adlaw kapan ka gabi so kanus man siya matapos kung imong kwentahon atong kwentahon. So kung nagsugod siya February 17 ipunin mo to kung 17 naanalay 13 tapos March 27. So kung imong kwentahon to siya 13 plus 27 equals 40 days. March 27 na siya. 40 days na siya. Okay. So dirita. So after 40 days and 40 night wala na ulan. Kay 40 days naman ang ulan. So wala na ulan pero na ay tubig, baha pagyud. 8. Og nahinumdum ang Dios kang Noe og sa tanan nga mga mananap og sa tanang kahayupan nga didto uban kaniya sa arka og gipaagi sa Dios ang usa ka hangin sa ibabaw sa yuta og ming hubas ang mga tubig. So dili na siya dali. Murag hinanay na siya pagpahubas, dili na siya dali. Okay? So nangitag pamaagi ang Ginoo na mauga ang yuta kay puno mas tubig, wala na ulan pero nagyapon ng baha. Okay? So dirita. 2. Og ang mga tinubdan usab sa kahilabman og ang mga tambuanan sa langit natakpan og ang ulan sa langit napugngan. Wala na di pang kuan na. Dito sa taas og diri sa ubos ngan na. So mulutaw-lutaw na lang arkana. 3. ug ang mga tubig sa yuta nagakadyutay sa walay hunong o pangyod nanay lang siya og minghubas ang mga tubig sa miagi na ang usa ka gatos og kalim-an kaadlaw 150. So 150 days anawon nato na atong timan-an 150 days ha. So, March 27, nahuman na, hantod July 17, kung ato ng kwintahon, kay 27 naman nagamit, na ay 3 na lang, kay 30 man, so, 3 ka buwan o 17 days. So, kay 17 days, ipuno nimo ang 3, mahimo na siyang 20, so, 110 days na siya. 110 days na siya. So, kay 150 man, 40 days and 40 nights na ulan, tapos walay ulan from March 27 to July 17, pila na siya? 110. 40 days o 110 pila? 150 na siya. Okay. 100. So, 40 days and 40 nights, nagsugod siya sa February 17 to March 27. So, from March 27 ning hunong to July 17, 110 days na siya. So, 40 days and 40 nights plus 110 equals 150 na siya. So, ano na siya? So, okay na. Dito sa og nahitungtong ang arka sa bulan sa ikapito. Sa ika-10 og 7 kaadlaw sa buwan sa ibabaw sa kabukiran sa Ararat. So, hubas na din siya. Ubas. Natungtong ang arka dito sa Mount of Ararat. Niadtong
July 17. July 17, 150 days man. Pero wala pa gyud na siya totally na hubas. Kay nay nintungtong raman. Nanay man na og ang mga tubig nagpadayon sa paghubas hangtod sa ikanapulo kabuan. Saan na kapulo kabuan? October. Sa ikapulo nga buwan, sa ikaunang adlaw sa buwan, nakita na ang mga tumoy sa mga bukid. So nagpadayon yun siya, natungtong na sa arka, nahuhubas na tong 22 feet, natungtong na kuha, tapos magpadayon naghapon siya, nagpadayon sa paghubas ni adtong October 1. So tanaw na to na October 1. So October 1, sa ingon dere, nagsugod ang pag-ulan February 17. Kung imo na kwentahon ng February 17, tapos hantod sa buwan sa ikapito to July 17, kung imo na kwentahon ang February 17 to July 17, mukabat niya siya 150 days. 150 days. So 13 plus 4 ka buwan plus 17, 150 days na. Anong 13 tungod kay 13 days na lang, mag 30 days siya. Kay nakuha naman ang kuan 17. So nay natira na kuan. Kay 30 days plus 13 because 30 days. 30 man na. Julian ang katong calendar sa mga Hebrews is 30 days. 30 days naman to. So 150 days. Nagsugod siya February 17, July 150 days na siya. So muna siya pagpinta. Okay? Ato na makwenta unya. So muna siya mabasa usa ka gatos o kalim-an kaadlaw. Genesis kapitulo 7 bersikulo 24. Okay? 150 days. From February 17 to July 17 na siya. Okay? Diritas October 1. So October 1, ingon dere og ang mga tubig nagpadayon sa paghubas hangtod sa ikanapulo ka buwan. Sa ikanapulo nga buwan, sa nauna nga adlaw sa buwan, nakita na ang mga tumoy sa makbukiran. So, mga bukid pa lang nakita ha. Sa 13, laktaw tas 13. Og nahitabo nga sa ikaunom kagatos og nahauna nga tuig. Unsang pila edad ni Noah nagsugod ang baha? 600, di ba? 600 karon, unsa naman? Na po ikaunom kagatos og nahaunang nga tuig 601. So 601. Ang mga tubig minghubas sa ibabaw sa yuta og gikuha ni Noe ang atop sa arka og siya mitanaw og miingon og aniya karon ang naong sa yuta malala na. Nato tanawan ha. So diritas kwintada. From July 17 to October 1, pila ka days na siya? 74 days. From July 17, di wala na may ulan. Baha na lang. So yung kabat siya 74 days, tsaka pa lang nakita ng mga tumoy sa bukid. Pero napagay tubig dito. Karon, basa pa. Nailapok, pero basa pa lapok. So karon, sa ika-6 naraan, paano to ganina? Tagalog man eh. Ayan, nakuha naman nato na kanina. 4. Okay. So, muna siya na February 17 na siya. July 17. Okay, dito. So, ingon dere, October 1 to January 1, 29, tapos 2 ka buwan og usa. So, ingon dere kay January man, 90 days. Ang 90 days, kana nga 90 days ba, nagpadayon man gud na siya na paghulpa. So, kung imong kwintahon, ang 74 days plus 90 days, pila? 74 o 90 days. 164. Sa tanawan na to ha. So, darita. Sana, og nahitungtong ang arka sa buwan nga ikapito, sa ikanapulo og 7 kaadlaw sa buwan,
sa ibabaw sa bukid sa Ararat. So niana nga July 17 na tungtong na. So ang kadaghanon ato itawag nga tawag nito October 1 man to. So ingon dire sa 13 og nahitabo nga sa ika-unom kagatos og nahaunang tuig na sa nahaunang buwan sa nahaunang adlaw sa buwan. Unsa na siya? January 1. So from October 1 to January 1, 90 days na siya katong atong gipakita ganina. So tanawa ha, 90 days. From October 1 to January 1, 90 days. So naapay 74 days. Oh, so 74 days mula July 17 to October 1, 74 days. Plus October 1 to January 1 na ay 90 days. Kung imo tong kwintahon ang 74 days og 90 days na sumala sa atong gimasa, nahaunang buwan sa nahaunang adlaw sa buwan, January 1, from July 17 to January 1, 164 days. I-plus ra gud to nimo ang 74 days o 19 days. I-plus nimo kay apil man diha ang from July 17 to October 1, 74 days. From October 1 to January 1, 90 days. So ikwenta nimo to 164 days to siya. So muna siya, importante ni siya magkwenta. Kwintada mathematics ni mahimaw na to nga no. Okay. So dirita. Wala nang gibasa. So, dirita sa 8:14 og sa ikaduha nga buwan, February, sa ikakaluhaan og 7 ka adlaw sa buwan, 27, namala na ang yuta. Okay? So, dirita. So, January 1 to February 27, pila ka days? Oh, kay 1 man dito na ay nabili na 29. 29 plus 27 equals 56. So mikabat pa di ay Brad og 56 days kay wala na tubig pero lapok pa kayo, malumos kadto kung baga kay ito na lapok. So mikabat pa Brad og 56 days para lang ang 56 date ana February 27 ang lapok nauga na gyud. Gahi na gyud siya. Di na siya basta-basta malubong ka diha. So, dito calculating period. Pagsulod nila sa arka, February 10. Oh, 7 days dito, February 17. Oh, ning sugod na 7 days na siya. Karon from February 17 to March 27, 40 days and 40 nights sa ulan. Natapos ang ulan 40 days. So, nagsugod po sa March 27 hangtod July 17, 110 days na siya. So, from July 17 to January 1, 164 days. Mikabat unay Brad og 164 days, nahubas ang tubig pero naaplapok pa, basa pa gihapon. Kinaubos naman, lapok pa. So, kinahanglan from January 1 to February 27, mikabat unay og 56 days, tsaka pa yun, pwede nang tapakan. Tsaka na siya. So, derita. 40 o 150 kay 1, tapos 164 days, ang tubig, tapos ang 314, plus 56 days, 370, plus meron pang 7 days sila nag-stay dito. Ang total, 377 days. So, usa ka tuig kapin og pila ka buwan. So, muna siya na 601 na ang edad ni Noe. Kay usa ka tuig kapin man siya. So, karon pagka uga na, losad na sila Noe, entos arka, ang mga langgam, ang tanang mga hayop, nilusad na sila. Ayan na. Yapon. So, tipay kayo sila Noah. O magsugod na po sila karon pagpadaghan. Okay. So karon dirita. 7 days nasa arka sila, close of provision na. Nasa sulod sila, di ba? Pag sulod niya,
Close of provision na yan. Close of provision. Provision close. Pag sulod nila, nasa arka sila, 7 days una. So, 40 days and 40 nights, tapos 110, 164, hingubas na yun ang tubig, pero lapok pa, 56, tsaka pag yun siya nauga. Earth dried. Mo na basa nito? Okay siya. So, nasa chart yun na siya tanan. Ano siya ang gisulat ni Kuan? Tip. Siya yun ang Kuan na. Karon, tanawa na to. So, kining flood, Brad, ipakita diri sa Noah's flood kung unsay mahitabo sa mga balaan, safety sila sa arka. Ug unsa mahitabo sa mga dili mituo sa mensahe, tuwa sila nangamatay sa baha. Wa gyoy makaagwanta ng kana nga 40 days and 40 nights na maglutaw-lutaw ka diha sa baha. Mamanhid yun ang imo, mangurog, tulog ka oras ka paligos ulan. Wala na. Kurog na, di na mapugan. Kana pakahang 140 days and 40 nights. Grabe na siya. So karon, nakuha na nato ang taas. So dirita sa ubos. Naadihay 7 times 7 equals 49. Naaday 400. Na 100. Muna siya, Brad, ang importante na masabtan nato. Kaya dali naman masabtan to dito. Diba? Pero kining ubos, muna siya ang kinahanglan natong masabtan. Okay? Dito sa ubos. Diri, Brad, sa kuan, kay distraction man ni sa ubos, distraction gihapon na siya. So dito sa ubos. Diri sa ikaduhang Pedro 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Og unya ang mga langit moagi sa dako gayod ka dinaguok, og ang mga butang sa kalingitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga, og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga ani ini. So masunog yun ang kalangitan tanan, ang yuta masunog gihapon ang tanan. Ang kalangitan matunaw, ang pagasunugon ang yuta ug ang mga butang niana. Okay? Sunugon. So dito tas komentary. Kung basahon nimo ang komentary mao ni sa SD Bible commentary. Ningon dere. Gi-quote diha ang akong gibasa, gi-quote pod ang flood. New Jerusalem preserved amid flames. When the flood of waters was at its height upon the earth, it had the appearance of a boundless lake of water. When God finally purifies the earth, it will appear like a boundless lake of fire. So muna, kung tubig kanyan to, lake of fire, boundless lake of fire karon. Pero, dili inaarka, New Jerusalem. Mora na siya arka, New Jerusalem. As God preserved the ark amid the commotions of the flood, because it contained 8 righteous persons, 8 ra. He will preserve the New Jerusalem containing the faithful of all ages, from the righteous Abel down to the last saints which live, although the whole earth, sa tibok kalibutan yun, with the exception of that portion where the city rests, will be wrapped in a sea of liquid fire, yet the city is preserved as was the ark. Yung kanto Maria sa arka, now by a miracle of a mighty power, it stands unharmed amid the devouring elements. So sunog yun, grabe yun. Kanang sa Discovery Channel ako natanaw ng kanang Sodom and Gomorrah, Brad. Ang yuta tunaw gihapon, oy baga kaayo ang natunaw, pati mga bato dayto kay gikan sa kuan sa yuta, baga pa kaayo ang gikaon sa kuan. Di gid ka makatago-tago ato sa lakon kay matunaw man, laba moram tugtog laba day. So kini nga time tan, brother, sa panahon na nga i-descend na ang new city of Jerusalem, kay mao man ay panahon nga ikumpas sa humana ang gitawag nga 1,000 years.
years. Kini ako ra ning gipakita pero mo balik ta kay before manggod ni siya mahitabo na apay 7 last plagues. Nawa na to ha. Apa. So, di andam na day sa Ginoo brad sa ilalong palang ana, God has preserved in the earth in the shape of coal and oil to use as agencies in their final destruction. Kana diayng sa flood katong mga sa flood mga kahoy dito sa ilalom. Na ay mga coal dito, na ay oil dito. The coal and oil agencies in the final destruction. Those majestic trees which God, mga kahoy, had caused to grow upon the earth for the benefit of the inhabitants of the old world, and which they had used to form in idols and to corrupt themselves with, God has preserved in the earth in the shape of coal and oil to use as agencies in their final destruction. So, gamiton to sa Ginoo. Ingon dere. As He called forth the waters in the earth at the time of the flood, as weapons form His arsenal to accomplish the destruction of the antediluvian race, so at the end of the 1,000 years, He will call forth the fires in the earth as His weapon, which He has preserved for the final destruction. So naapo dito pod, mudagkot rato dito, naapo dis ubos. Ana. Kato na yung mga kahoy dahil nga kuan. Gamiton to. Gamiton to siya nga. Gigamit magudto nila sa ilang mga kuan, idols. So gamiton po to sa Ginoo diri na gi-preserve to niya para pag ulan og kayo mo na tinagkutan. Muna siya. Not only of successive generations since the flood, but the antediluvian race who perished by the flood. Muna siya. So derita. Okay. Ha? Satan rises. Satan rises in the midst of his followers and tries to stir up the multitudes of to action, but far from God out of heaven is rain upon them, and the great men and mighty men, the noble, the poor, and miserable are all consumed together. I saw that some are quickly destroyed, while others suffered long sa impyerno. Karon, they were punished according to the deeds done in the body. Some were many days consuming, and just as long as there was a portion of them unconsumed, all the sins of suffering remain. So, kung gamay na lang kayo, kuan lagi hapon nimo Kasi pati ka. Sige. Kasi yun, they were punished according to the deeds done in the body. Some were many days consuming. So, many days ra. Ay, kalitra, daringon diri. Quickly ra gani na nasunog dara. Ano ta? Asara to natin nabasa. I know, I saw some were quickly destroyed. Well, others suffered longer. Gamay ra gyud siguro tug sala batas na wala ako kapasaylo. I saw that some were quickly destroyed, while others suffered long. Pero ngun diri, sunog sila, murag dayami ba? Ang uban gyud nag-suffer gyud sila pila ka adlaw. No? Di man gyud na siya kwan, adlaw ra gyud ng impyerno. Pero kini karon isulod nato brad kung unsa gyud pinakalisod gyud diri. Dili man ang impyerno. Kanang gisangyaw na impyerno, dili na po mas lisod pa sa impyerno. Tanawa nato. Ang uban, ingon diri, mabati ang gyud nimo ang sakit kung naa pa gyud wala masunog, suffer gyapon. Okay. So diri Satan and his angels suffered long. Satan bore not only the weight and punishment of his own sin, but also of the sins of the redeemed host. Patong gyapon sa iya, which had been placed upon him. And he must also suffer for the ruin of souls, katong mga na-ruin, which he had caused tungod sa iya. Then I saw that Satan and all the wicked hosts were consumed. Nasunog na. Umana. And the justice of God
was satisfied. And all the angelic hosts and all the redeemed saints with a loud voice said, Amen. So na, sunog na gid sila. Said the angel, Satan is the root and his children are the branches. They are now consumed, root and branch. They had died an everlasting death. Ibig sabihin, died an everlasting death, di na gid sila mabanaw, bisan kanus apa. They are never to have a resurrection. Ano? And God will have a clean universe. So, sunog na. Kanang everlasting fire man na siya, di everlasting na siya kung napay mahuman. Pero dali raman, parang kayo ba, di mamundang kung napay sunugon. Pero kung mahuman na, wala na siya. So, wala siya, when I looked and saw the fire which had consumed the wicked, burning up the rubbish and purifying the earth, and again, I looked and saw the earth purified. There was not a single sign of curse, a broken, and even surface of the earth now looked like a level, extensive plain. So, derita. Tawa na nato na ha. Derita. Okay. Derita. Deritas ubos. So, diri ang unsa pa liban sa liban sa impyerno, unsa pa imong nasabtan nga na destruction? It is 7 last plagues. So, sa 7 last plagues pag loud cry ang katawan sa Ginoo dadon sa kingdom of David. Salipdanan. Mu-stay sila dito 49 days. Pagka 50 days, kaya pintat yok sa 50, pagka 50 days, tsaka muulan ang 7 last plagues, the days of the plagues. Ingon dito sa ubos, the days for the plagues. So, ang plagues, Brad, sama dito na, di ba, 40. Ang ulan, 40 days, 49, yung undang. 40 times 10, kay dito, 7 times 7, kay 7 completeness man. So, i-times ni mo sa 7, 49. So, 49 days sila, close of probation na to Anas Kingdom, humana ang loud cry. So, muulan na ang 7 last plagues, the days for the plagues. 7 last plagues sa sulod sa 400 days. Asa ko ang times 10? Sa universality. Ang 10 manggod, universality. 10 virgins, 10 commandments, 10 toes, 10 founds, but pasabot, universality. Ang 10. Ang 7, gikuha na siya sa gitawag nga completeness. So, 49 na siya. Pagka 50, sugod na siya sa 400 days sa plagues. 400 days na siya. Taas day kayo ang kuan? Plagues. 400 years? Hindi, days ra na. 400 days. 400 days. Pila? Usa katug kapin. Ang 7 last plagues. Karon ba, di suma na. Day 110. Di ba dapat 1,000 years ayan na? Pero dito, Brad, 110, wala na yung plagues. So, tanawa dito. Pag human sa 7 last plagues, yung sa sunod, bakasyon. Di ba? 1,000 years. Pero bakit 1,100 years? Kay 110 man to, Brad. Ang 110, i-times mo sa 10, pila? 1,100 years. Uy! Sayop man na. Ang gingon manggod sa Biblia, 1,000 years lang. Bakit gidugangan ninyo og kana 100 years? Mo ni siya, Brad. Okay. So, kanang 1,000 years bakasyon. After 1,000 years ibaba ang New Jerusalem, di ba? Tapos naapay 100 years, Brad. Pag after 100 years, Brad, ilugo nila ang New Jerusalem, muulan og kalayo. Di ba? The wicked earth burning, 164 days ra na siya. Ang impyerno, mudugay ra siya days ra, 164 days. Pag human sa 164 days, para mubugnaw ang yuta sa kalayo, mukabat pa siya 56 days para the earth calling. Mubugnaw siya. Tanawa ha.
Di ba ang kalayo ingon siya many days, ang uban quickly destroy. Days ra siya. So parehas tayo sa kadlawanan po di may yapon nga lapok pa ugasa. Oh, pauga 164 days. So 164 days ang impyerno. 164 days ra siya. Kay kung imong balikan, yung type and antitype. oh, type and antitype, tanaw ha. Days ra gud siya. Tanaw ha. I saw that the some quickly destroy, while others suffered long. Kaya, unsa na siya? They were punished according to the deeds done in the body. Some were many days consuming, o many days. So, days ra gid na siya, ang impyerno, 164 days ra gid na siya. Ang taas-taas kining 7 last plagues, kaya 7 plagues mo na siya, 40 days. Tapos karon, after ana mobalik ang Ginoo, bakasyon og 1,000 years, asa man nato makuha ang 100 years? Asa man nato makuha? So ato nang kuan. So, mo man na siya ang sa day of kanang sa kuan nila, kanang 7 sa makapitong taon sa makatuwid bagay 49 na taon mo man ni siya kini kana siya oh. Pero sa diri sa 49 days ra na siya. Okay, dirita. Kini na. Okay, dirita. Diri na siya ang 100 years bad. Mo na siya ang 100 years. Gibat-bat na ni Bardeven ang taas na ang 100 ang kanang 100 years diha na siya. Ang 100 years o 1,000 years. Kini nga portion kini. Diha na siya makuha. Kay kanang little season man na siya. Short space. Tanawa na to ha? Na siya. Okay. So kana siyang 1,100 years. So ang 1,000 years bakasyon, ang 100 years. Muna siyang ang space kanang 100 years. Diha ang 1,000 o 100 years. Tanawa na to ha? Kanang may araw. Kana. Diha na siya. Tanawa na to. Garita. Para makumpleto yun yung plan. Para makuha yun na to ang 1,000 bakasyon at 100 years. Garita. Pinadayag 20 versikulo 3. And cast him into the boundless, the bottomless pit. Ang bottomless pit, brad, muna ang earth. And shut him up and set a seal upon him that he should deceive the nation no more. So, kada nga panawagin siya matintal kay ang tanang wicked patay man. Till the 1,000 years should be fulfilled. So nagpabilin siya niya hantod sa 1,000 years. And after, pagkahuman sa 1,000 years, that he must be loose a little season. So, kwintahon ni mo gihapon ang little season. Kay kung kwintahon ra nato, diya pa lang ba mapadayag na nato na napay little season. Dili ingon na, pagkatapos sa 1,000 years, lusad Jerusalem, mo kanaog dahil kalayo, dili pa'y naapay little season. 1,000 years and little season. Ato na hibuan karon unsa nang little season? Mao gihapon na diri sa pinadayag di Shitijis. And there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. And when he cometh, si Satan man he must continue a short space. Ang little season ug ang short space parehas ra siya kay 1,000 years sa gihapon na. So diri na to basahon sa great controversy. Naon na to ha. The Revelators foretells the banishment of Satan in the condition of chaos and desolation to which the earth is to be reduced. And he declares that this condition will exist for 1,000 years. After representing the sins of the Lord's coming, Lord's second coming, and the destruction of the wicked, the prophecy continues. Muna ni siya ang fourth angel. And I saw another angel come down from heaven. So, muna siya ang fourth angel. So, dirita.
till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loose a little season. Pinadayag 20 versikulo 1 ug 3 na siya. Ibalik man good bad, ibalik sa Ginoo ang before creation na ang earth without form. Without form na siya. Paghuman sa pag 7 last plagues, tapos kuhaon ng mga kuan, ang kalibutan ibalik sa Ginoo na without form. Para ani ba? Tanawa. Iya mang gibistihan sa creation. Sa wala pang creation, without form gihapon to. Tanawa. That the expression bottomless pit, kalaliman, ang kilaladman, represent the earth in a state of confusion and darkness. Is evident that from other scripture concerning the condition of the earth in the beginning. Ang bottomless pit di ay mabalik siya sa pagkasugod sa kalibutan without form. So, karon mabasa na siya sa Great Controversy. Okay. Darita. So, muna siya. So, sa verse 7 ug 8, Brad, pagkahuman sa expire sa 1,000 years, si Satan mugawas na pud kay banhawon man. Mugawas na pud siya para panglimbong sa mga tao sa gikan sa upat ka tumoy sa yuta, sa Gog and Magog, to gather them together to battle. Girahon nila yung Jerusalem. The number of whom is as the son of the sea. So, perting daghana. No? This is, na, ang mga tao na banahon naman pod. So, karon iyan na pong limbungan. Karon muna siya. Tanawa na to, ha? So, kanus unsa na kining little season o short space, unsa ni siya kadugayon? 100 years na siya. Tanawa, ha? Darita. Ingon diri sa Isaiah 65 verse 20. There shall be no more hence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days, for the child shall die 100 years old, but the sinners, ang makasasala, being 100 years old, shall be accursed. Tsaka pa siya kanang silutan. Pag edad og 100 years, tanawa ron. So, pagkahuman sa 1,000 years, banhawon, magkinabuhi pa yun ang wicked og 100 years. Tanaw na to. So, kana sa sulod sa 100 years, Brad, mangandam na sila. Tanaw na to, ha? Satan consult with his angels, and then, with these kings, mga dautan, kings, the conquerors, and the mighty men, they look upon the strength and numbers on their side. Kay, paggising ang nila, kita nila New Jerusalem, ingon ni Satan, kay balo ba mo, na ako gyud unta ang hari, ana, para makuha nato na atong girahon. Na nila. Ingon diri, and declare that the army within the city ay small in comparison with theirs. Tindanawan ninyo, ang mga tao dito city, gamay ra na kaysa ato. Ingon diri. And that it can be overcome. They lay their plans to take possession of the riches and glory of the New Jerusalem. So gusto gyud nilang ilogon. All immediately begin to prepare for the battle. So nagkuan siya, the skillful artisans construct implements of war, military leaders, ang mga military leaders na maluwas, fame of their success, martial throngs of warlike men into companies and divisions. So mga bright gyud sa kalibutan, nagtigom na sila, himo na sila mga unsa pa na diyang nuclear pa na. So mga skillful sila. Tigom ilan tong girahon. So ingon diri, at last the order to advance is given, and the countless hosts move on an army such as was never summoned. The earthly
conquerors, ang makalibutan conquerors, such as a combined forces of all ages since the war began on earth, could never equal. Satan, the mightiest of warriors, leads the band, and his angels unite their forces for this final struggle. Kings and warriors are in his train, and the multitudes follow in vast companies. It's under its appointed leader. So nagkuhan siya ang mga leaders. Leader. With the military precision of serried ranks advance over the earth's broken and uneven surface of the city of God. By the command of Jesus, the gates, nagsugo ang Ginoo, the gates of New Jerusalem are closed. Isarado na. No? And the armies of Satan surround the city, lang gipalibutan, and make ready for the onset. So, muna hitabo, dirita. While Satan was rallying his army, the saints were in the city, beholding the beauty and glory of the paradise of God. Jesus was at their head, leading them. All at once, the lovely Savior was gone from our company, but soon we heard his lovely voice saying, "Come ye blessed, O my Father, inherit the kingdom." So dito na niya, prepared for you from the foundation of the earth. We gathered about Jesus, yan dali ha, just as he closed the gate of the city, gisarado na, the curse was pronounced upon the wicked. The gates were shut. Then the saints used their wings and mounted to the top. Ang mga angels, gigamit nila ang mga balaan, ang saints, ang mga balaan, naday pako, Brad? Naday pako. Gigamit nila para nadto sila sa top. Tanaw nila munadto sila sa tops of the wall of the city. Jesus was also with them. Kauban nila si Ginoong Hesus. His crown looked brilliant and glorious. It was a crown within a crown, 7 in number. The crowns of the saints were of the most pure gold, decked with stars, their faces shone with glory, for they were in the express image of Jesus. And as they arose and moved all together to the top of the city, I was in rapture with the sight. Okay. Ingan. Ato ni ha. Okay, humana na. Cerita. So dere. Ingan dere. Amid the ransom throng, the apostles of Christ, the heroic Paul, and ardent Peter, the beloved and loving John, and their true-hearted brethren, and with them the vast host of martyrs, mga martyrs, while the outside walls with every vile and abominable thing are those by whom they were persecuted, imprisoned, and slain. There is Nero. Nakita nila dito sa gawas, nantua si Nero. The monster of cruelty, the vice, beholding the joy and exaltation of those whom he once tortured, and in whose extremest anguish he found satanic delight. His mother, ang iyang mama, is there to apo dito to witness the result of her own work. Kita niya na ang iyang anak si Nero, mauday ang nanay kung dili day maayo pagtunlo sa anak. Makita gyud niya ang resulta sa iyang pagtudlo sa iyang anak. Nakita niya kay Nero. Ang mama day ni Nero, dili po di ay magtuo. Kanang grabe po kayo mo, nahing-ana ang kinaiya ni Nero. Ang tawag gud kang Nero kay monster of cruelty. No? So nasaksihan gihapon sa mama niya kung giunsa niya pagpadako si Nero. To see how the evil stamp of character transmitted to her son, the passions
encouraged and developed by her influence and sample, had borne fruit of crimes and caused the world to shudder. Shudder. So, mauna siya. Sa gawas dito, Brad, halimbawa, ang tao, wa maluwas. Halimbawa, ako, wa maluwas. Dili ko welcome sa ila. Tanawa si jury o nag-preach pa na, long sleeve pa na dito. Tapos, karon kauban man day ka namo, ingon siya, di kulatahan na, di man ka welcome dito, maluwas ka, ay kung di ka maluwas, dugay ni mong pagpangalagad, is di maluwas, mingon na, unaa malagi ni diri, kuan, wali-wali ni, kulatahan ninyo, di pag yun mamatay, Brad. Dili ka man welcome dito. Sa ilang grupo. Di man pud ka dito ganahan. Hindi ko kaganahan. Pero wa lang yun maluwas. Wa lang maluwas. Si Nero, kuali siya kanang brutal man na siya tao. siya man ang record nga daghan ang gipamatay. Oh. Katolik na siya, so na siya okay. Kuan pigan. Apil man na sa paano siya. Pagisugo man na siya dito. Di ba sa paggira sa Jerusalem? Emperor Nero. Emperor Nero man na. Sana siya kanang kuan kini. Kauban ni Constantine. Kauban na sila. Roman siya. Daghan na siya gipampatay, mga Kristiyano. So dirita, Brad, kanang 100 years, Brad, gustuhon man sa tao mamatay, di gyud siya mamatay. Makas pagdunggabon o dunggabon ka, ang sakit pero di mamatay ang tao. Mara sa Revelation nga mangita kamatay ng tao. Dili na siya. Lahi po na siya, pero di gyud mamatay ang panahon na. Kung unsa ang kuan, dili ka mamatay bisan saon. So, diha na nga panahon, Brad, grabe ang lugos diha. Ang mga dili maluwas, ila man tungpan, tapos grabe yun, kabutal. Karon, unsa na to pagkasabot, na kanang Isaiah 65:20 mo ng 100 years. Ingon. Signs of the Times, Volume 19, number 47, September 25, 1893, gisulat. Will you please explain Isaiah 65:20? Ingon dito, na, for the child shall die 100 years old, but the sinners being 100 years old shall be accursed, destroy. Ingon dire. The last part of the verse refer to the wicked, which are raised from the dead, see Revelation 21:9, and remain upon the earth a little season, or 100 years. 100 years. Preparation nila sa mga wicked na pag-ilog nila dito. Pero kadtong panahon na, Brad, 100 years to. Ang impyerno, 164 days. So, mato to ang kuan ay kanang 1,100. Lahi ang 164 days ra to, Brad. Samantalang kini 100 years. So, ang taong dautan, mas mag-suffer siya sa 100 years kaysa 164 days ra. Ang pinakabugat gyud kining 100 years. Kay 100 years kang magkinabuhi kung unsa ang imong kandi man gyud ka mamatay. Tapos sunugon 100 years, sunugon pag 164 days. Okay na lang tong 164 days kay 100 years kini. Di man pud ka welcome dito sa ila. Mag-suffer gyud na siya. So diri, Brad, mo ni siya nga kuan. PDF ni siya sa Review and Herald. Ingon diri. This is a little season as compared with that 100 of years of existence, and will be about 100 years in length. Will you sa taas? Will you please explain Isaiah 65:20? So the text and the context clearly refer to the end of sin and the entering upon the eternal inheritance. Let us consider what is elsewhere revealed of some of the events of the great day of God. So muna siya. Ang little season, muna siya ang 100 years. Okay. Pag-abot sa Signs of the Time, 1907, giutro gihapon ni siya. Ang tubag gihapon ni Sister White mo ni, ang little season as compared with 1,000 of years in his existence and will be about 100 years in length. 100 years gihapon na siya ang little season.
Muna siya, muna original. Signs of the Times, ano siya? Isaiah 65:20. Muna siya ang PDF na to. Wala tayo makuha ana. Pero hotep ka po din ang mag-explain ini. Pero si Sister White ang nagsulat. Pero hindi ko ni Sister White. Summarize. So muna siya, question and answer na libro na siya, Brad. Disulat na daan ni Kuan, pero kuan gihapon na ni kinsa ba ni naay author diha. Signs of the Time niya gi-republish na siya, nakuha na siya ng 1912, pero namatay si Sister White 1915 man, di ba? So muna siya question and answer, gitubag na siya. Tapos kini pod question and answer gihapon ay Signs of the Time gihapon. So muna siya 1912 September 16 question and answer ito 1907 na siya. So, mauna siya, Brad, na ingon dere, while the earth was rough in the final destruction, the righteous by safety in the holy city upon those that had part in the first resurrection. The second death is no power. While God is to the wicked is consuming fire, He is to His people both a sun and the shield. So, muna siya, sunugon yun. Ano siya? So, grabe, no? So, dirita. So, muna siya, pag-gather na sa loud cry, dito na sa kingdom, mag-stay dito 49 days. Pag sugod sa 7 last plagues, 400 days, 7 last plagues. After 7 last plagues, second coming of Christ, mo bakasyon og 1,000 years. After 1,000 years, buhion ang mga wicked sa ikaduhang pagkabanhaw, mo didto magsugod ang 100 years. Sa sulod sa 100 years, walay mamatay. Dili pwedeng mamatay kay sunugon pa man. Di yun mamatay diha sa 100 years. Why wicked na mamatay diha? Mamatay lang diha kung sa sulod sa 164 days ra siya. Samantalang years dito 100. Dito gyud ang pinakabugat, Brad. Kay na diha ang crime, lugos, unsa pa diha na mga kay magpatuyang magina sila sa pagkadautan. Tapos di mga mamatay. So dito magud mamatay sa 164 days ra, lahi ang 100 years. So sa 164 days mo na siyang impyerno, mukabat unay 56 days para ang kalibutan mabugnaw. Mo na siya. Flood ra na siya. Flood ra na. Tapos una-una sa tao isi-isihon ra ang flood. Ha? Di man ganit ako pa makuha kay computation pero basta ang 7 completeness na siya. Ang 10 universality, ang 4 globality. 10 universality na 10 toes, 10 virgins, 10 commandments, ano na siya? Sa universality na siya. Mamo na siya ang kwintanda. Dili gyud na masayop ba kanang chart kay 110 i-times sa 10 100 1,100 kay ang 1,000 bakasyon ang 100 mo na siya ang pagbanhaw sa mga dautan hantod sa pagira nila pag-expire sa 100 mugira man na sila saka pamuulan ang impyerno sa sulod sa 164 days sila sunugon mo na siya sa chart na ipulan ng duha ang 7 last plagues 400 days ang usa dito sa impyerno 164 days, 4 days na. Kung gipakita diha na ang katawan sa Ginoo na matinumanon tuas arka. Luwas, wala magutom. No? Samtang ang dautan tuwa naglangoy-langoy sa tubig hantod namatay. So, diri pod sa antitype pag human sa loud cry, mag-gather na tanan nga mga maluwas, didto mag-stay sa kingdom sulod sa 49 days. Pagkahuman, 7 last plagues sa sulod sa 400 days na 7 last plagues. Pagkahuman sa 7 last plagues, second coming,
second coming of Christ, dadon sa langit ang tanang balaan, ang buhi nga mga balaan, dadon sa langit sa sulod sa 1,000 years. After 1,000 years, magsugod ang 100 years, banhawon ang mga, muna siya ang little season, short space, banhawon ang mga dautan, sa ikadawang pagkabanhaw, mauna siya ang panahon na little season, mangandam sila para ilugon, tintalon siya ni Satanas na ako ang hari dito, atong ilugon kay daghan tagamay ra sila. So sirad-an sa Ginoo ang gate sa New Jerusalem, tas nantua sila tumunan-aw. Makita nila dito, napoy makita nila ang si Nero na kadto nagtorture, nagpatay, so makitaan daghan may maluwas nga gipatay ni Nero. Karon. So sa sulod sa 100 years, after 100 years, ilugo nila ang New Jerusalem, magpaulan ang Ginoo kalayo, masunog ang mga dautan sa sulod sa 164 days ra. Tapos para mubugnaw na, kinahanglan pa og 56 days para mubugnaw ang kalibutan. Tsaka pa siya himuon og kanang New Earth. New Earth sa ubos. New Earth. Pag bugnaw na siya, purify na, so muna to. Mubuhat na ang Ginoo og New Earth. Yan ang sa ubos niya. Amahan nga balaan ni tingtak na sa kahaponon Ginoo. Pasalamat, Father Ray. Katuon kami sa mga balaang pulong. Among hangyo kanimo Ginoo ni kini nga mga pagtuon magpabilin sa among nahunag kasing-kasing ug imo ipahinumdum kanamo sa panahon na among gikinahanglan kini among maipresentar sa mga kaigsuonan na nauhaw sa imong mensahe ug kini makapalig-on sa among pagtuo nining tibok nga adlaw kami nagapasalamat kanimo tungod sa mga panalangin na pagadawaton labi na sa imong pag-amping sa matag sa kanamo, sa among mga mahal sa kinabuhi, Badere, ang pamilya, sa tibuok nga adlaw, ang imong kaayo, gugma, among tagamtaman. Salamat kayo Ginoo ni ining makigayonan, salamat sa pagdugong sa pag-ampo, sa ngalan ug sa gahom sa umanuluwas mga sa Jesucristo. Amen. Salamat, Brad. Salamat, brother. Salamat.